Sa ilalim ng madilim na ulap ng tag-ulan, bumagtas si Rico sa makipot na daan patungo sa isang lumang mansyon na nakatayo sa gilid ng isang burol. Ang kanyang windshield ay halos walang silbi sa lakas ng ulan at ang liwanag ng kanyang headlights ay hindi imaabot ang kalaliman ng kagubatang pumapalibot sa daan. Ngunit hindi ito alintana ni Rico. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik habang iniisip ang antigong orasan na matagal na niyang pinapangarap na mapasakamay. Ang mansyon ay tila isang anino na bumangon mula sa lupa, malaki, madilim, at tahimik maliban sa tunog ng ulan na sumasalpok sa bubong nito. Sa kabila ng dilim, natatanaw niya ang mga detalyeng ukit sa kahoy ng pinto, mga palamuti na tila nagkukwento ng isang bagay na matagal nang nalimot. Ang amoy ng basang kahoy at amag ay bumalot sa kanya nang buksan niya ang pinto. Sa loob, sinalubong siya ng isang lalaking may edad na, payat, at may malalalim na mata. Ikaw ba si Rico? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumango si Rico, pilit na ngumiti. Ang orasan ay nasa itaas, sabi ng lalaki. Sabay turo sa hagdanan na parang ayaw nang magtagal sa usapan. Habang umaakyat si Rico sa hagdan, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang kahoy na sahig ay umuugong sa ilalim ng kanyang paa at ang bawat tunog ay parang bumabalik sa kanya ng mas malalim at mas malamig. Nang marating niya ang kwarto, naroon ito, ang antigong orasan. Ang orasan ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya, halos kasing taas niya. Ang kahoy nito ay madilim, parang itim na mahogany, at ang mga ukit ay tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ang mukha nito ay may mga gintong numero na tila kumikislap kahit walang direktang liwanag. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang malamig na hangin na nagmumula rito na parang ang mismong orasan ay humihinga. Napakaganda, bulong niya sa sarili habang hinaplos ang magaspang na kahoy nito. Ngunit nang dumampi ang kanyang kamay sa ibabaw ng orasan, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Parang may humawak din sa kanya mula sa kabilang panig. Napapitlag siya, ngunit pinilit niyang huwag magpaabot ng takot. Binaba niya ang orasan kasama ang lalaki at matapos ang mahabang proseso ng pagbabayad at paglilipat, sa wakas ay naihatid niya ito sa kanyang bahay. Sa kabila ng pagod, hindi niya napigilan ng sarili na titigan ito ng matagal. Ang kakaibang disenyo nito ay tila may sariling buhay at ang bawat paggalaw ng pendulum ay parang may ritmong bumubulong sa kanyang isipan. Nang sumapit ang hating gabi, nagising si Rico sa tunog ng kung ano itila mga boses. Sa una, inakala niyang guni-guni lamang ito, baka dahil sa pagod o sa ulan, na patuloy na bumubuhos sa labas. Ngunit habang nakahiga siya, ang mga boses ay naging mas malinaw. Rico, bulong ng isang malalim na tinig, mayroon kang dapat gawin. Ang napabalikwas siya ng bangon, ang pawis ay bumaha sa kanyang noo. Tiningnan niya ang paligid ng kanyang kwarto, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili. Lasing lang ako sa excitement, bulong niya sa sarili. Ngunit nang bumaba siya sa sala, naroroon ang orasan. Ang pendulum nito ay gumagalaw, mas mabilis kaysa sa normal, at ang tunog ng bawat tiktak ay parang nagiging boses. Rico, ilabas mo ang totoong ikaw. Napalunok siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nilapitan niya ang orasan. Ngunit bago pa niya ito maabot, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Sa sulok ng kanyang mata, parang may aninong dumaos doon sa likod niya. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, nagpasya siyang tawagan si Grace, isang psychic investigator na minsan na niyang nakilala sa isang auction. Kahit hindi siya naniniwala sa mga
paranormal na bagay. Ang mga boses na iyon ay tila masyadong totoo para balewalain. Nang dumating si Grace, dala nito ang mga kagamitan niya. Isang maliit na bag na puno ng mga kristal, insenso, at isang lumang libro na may mga pahinang tila yari sa balat. Ang orasan na ito, sabi ni Grace matapos itong masulyapan, ay hindi ordinaryo. May enerhiya ito na hindi natural. Kaya hinaplos niya ang ibabaw ng orasan at napapikit siya. Tila nakikinig sa isang bagay na hindi marinig ni Rico. May mga boses ka bang naririnig? Tanong niya. Tumango si Rico at sa unang pagkakataon na inamin niya ang takot na kanina pa niyang itinatanggi sa sarili. Oo, at hindi ko alam kung totoo ba sila o nababaliw na ako, sagot niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ang orasan na ito ay pag-aari ng isang kulto, sabi ni Grace. Ang tono niya ay seryoso. Ginamit nila ito sa kanilang mga ritual upang makipag-usap sa mga espiritu. Ngunit mukhang hindi nila alam na ang espiritong kanilang tinawag ay hindi nila kayang kontrolin. Habang sinasabi ito ni Grace, naramdaman ni Rico ang bigat ng kanyang pagkahumaling sa mga antigong bagay. Sa kabila ng kanyang pagkakilala sa sarili bilang isang kolektor, ngayon ay parang isa siyang bata na naglaro ng apoy nang hindi alam ang magiging resulta. Biglang, ang orasan ay tumigil sa pagtiktak. Tumahimik ang buong paligid at sa katahimikan narinig nilang pareho ang isang boses. Malapit na. Nanginginig si Rico habang tinititigan ang orasan. Ano ang ibig sabihin nito, Grace? Tanong niya, ngunit bago pa siya masagot ng babae, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa itaas. Parang may bumagsak na mabigat na bagay mula sa kisame. Napatayo si Grace. Hawak ang isang kristal na tila nagbabaga sa kanyang kamay. Ang espiritu ay gumagalaw na. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng babala. At hindi ito titigil hanggat ay hindi natin ito napipigilan. At sa hanggang sandaling iyon, naramdaman ni Rico ang malamig na hangin na muling dumampi sa kanyang batok. Ngunit ngayong pagkakataon may kasamang bulong na sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan. Huminto ang sasakyan ni Rico sa harap ng isang lumang mansyon na tila iniwan ng panahon. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, bumubuo ng malamig na ulap na bumabalot sa paligid. Sa bawat pag-apak niya sa basang lupa, umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang mga bota. Tila binabati ng mga anino ng nakaraan ang kanyang pagdating. Ang mansyon ay malaki, ngunit ang pagkabagsak nito ay kitang-kita. Ang mga bintana ay basag at ang mga pinto ay halos nakalawit sa kanilang mga bisagra. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at amag na parang mga multong nakatingga sa hangin. Ngunit ang mga mata ni Rico ay agad na tumuon sa sentro ng silid. Isang antigong orasan na nakatayo sa sulok. Ang mataas nitong anyo ay parang nagbabantay sa bawat sulok ng mansyon. Lumapit siya. Hindi alintana ang pagkabasag ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang orasan ay yari sa madilim na kahoy. May mga ukit na tila nagsasayaw sa dilim. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang malamig at magaspang nitong ibabaw. Para bang may buhay ang orasan na parang bumubulong sa kanya ng walang tunog. Napakaganda, bulong niya sa sarili. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa bigat ng katahimikan sa paligid. Hindi nagtagal, isinakay niya ang orasan sa kanyang sasakyan at bumalik sa kanyang bahay. Ang puso niya ay puno ng pananabik na idagdag ito sa kanyang koleksyon. Ngunit sa unang gabi pa lang ng pagdating ng orasan sa kanyang tahanan, nagsimulang magbago ang lahat. Habang nakaupo si Rico sa kanyang opisina, iniinspeksyon ang mga detalye ng orasan, narinig niya ang isang mababang boses. Una, inakala niyang guni-guni lamang ito, baka dulot ng pagod o ng ulan na patuloy na tumutulo sa labas. Ngunit nang muling magsalita ang boses,
mas malinaw na ito, mas malapit. Rico, napatingin siya sa paligid, ngunit wala naman siyang ibang kasama. Tumayo siya, sinilip ang bawat sulok ng silid, ngunit ang tanging naroon ay ang orasan. Sa kanyang paglapit dito, tila lumalalim ang boses, nagiging mas malinaw, mas malamig. Rico, tignan mo ang oras, napaatras na siya. Ang kanyang puso ay nagbabadyang kumawala sa kanyang dibdib. Nang silipin niya ang mukha ng orasan, napansin niyang ang mga kamay nito ay hindi gumagalaw, ngunit ang bawat ukit sa kahoy ay tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ang buong paligid ay tila lumalabo at sa isang iglap naramdaman niyang parang may nakatingin sa kanya mula sa loob ng orasan. Kinabukasan tinawagan niya si Grace, isang psychic investigator na matagal na niyang kakilala. Hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan, ngunit sa pagkakataong ito ang takot ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Pagdating ni Grace, agad niyang ininspeksyon ng orasan. Hinawakan niya ito, ang kanyang mga matay pumikit at ang kanyang mukha ay nagbago. Tila may nakikita siyang hindi nakikita ni Rico. Rico, sabi ni Grace, ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng amoy. Ang orasan na ito ay hindi basta-basta. May puwersang nakatali dito, isang kulto na ginamit ito bilang kasangkapan sa kanilang ritual. Ang mga boses na naririnig mo, hindi sila basta boses. Sila ay mga kaluluwa. Napalunok si Rico. Anong ibig mong sabihin? Ang orasan ay isang sisidlan, sagot ni Grace. At ang mga kaluluwang naririto ay hindi mapakali. Gusto nilang makawala, pero ang paraan nila ay sa pamamagitan ng pagkontrol. Pagkontrol? Tanong ni Rico, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Grace. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng takot, kaya nilang kunin ang iyong isip, kaya nilang gawing kasangkapan ng iyong katawan. Naramdaman ni Rico ang malamig na pawis sa kanyang batok. Sa mga sumunod na oras, ang bahay ay tila naging mas malamig, mas madilim, at ang boses mula sa orasan ay unti-unting lumalakas. Ngunit tama, ang pinakanakakatakot ay ang pakiramdam na parang may gumagapang sa kanyang isipan, unti-unting pumapasok, nag-uutos. Sirain natin ito, sabi ni Grace, ngunit alam ni Rico na hindi iyon magiging madali. Ang orasan ay parang buhay na nilalang na nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas habang si Rico ay nagmamaneho papunta sa lumang mansyon na matagal nang iniwan. Ang daan ay madulas at ang mga ilaw ng kanyang sasakyan ay tila nilalamon ng makapal na hamog sa paligid. Nakatanggap siya ng tip mula sa isang kakilala na may isang antigong orasan sa mansyon na maaring idagdag sa kanyang koleksyon. Hindi niya mapigilang mangiti sa pananabik. Sa kabila ng malamig na panahon, nararamdaman niya ang init ng kagustuhang madagdagan ang kanyang mga bihirang piraso. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang tagapagmana na mukhang balisa. Sigurado ka bang gusto mo ito? Tanong ng lalaki habang itinuturo ang orasan na nakatakip ng puting tela. May mga nagsasabing may kakaiba rito, ngunit hindi pinansin ni Rico ang babala. Sa halip, tinanggal niya ang tela at tumambad sa kanya ang isang antigong orasan na yari sa makintab na kahoy at may ukit ng mga misteryosong simbolo. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, tila gumagalaw ang mga ukit, sumasayaw sa anino. Magkano? Tanong ni Rico, hindi inaalis ang tingin sa orasan. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng tagapagmana, napagkasunduan nila ang presyo. Isinakay ni Rico ang orasan sa likod ng kanyang sasakyan at umalis ng hindi lumilingon habang binabaybay niya ang mahabang daan pauwi. Napansin niyang tila mas mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan, parang may presensya na hindi niya maipaliwanag. Ngunit isinantabi niya ito. Iniisip na baka epekto lang ng pagod at ulan. Pagkarating sa bahay,
Agad niyang inilagay ang orasan sa kanyang sala sa isang espesyal na lugar kung saan madalas niyang inilalagay ang mga bagong koleksyon. Tumayo siya at pinagmasdan ito. Ang mga ukit nito ay tila mas detalyado ngayon kaysa noong una niyang nakita. Biglang narinig niya ang isang mababang boses. "Rico," napalingon siya ngunit walang tao. Ang boses ay tila nagmula sa mismong orasan. Napailing siya, pinilit na kumbinsihin ang sarili ng guni-guni lang ito. Ngunit habang lumalalim ang gabi, mas dumadalas ang mga boses. Hindi na ito basta pagtawag sa kanyang pangalan. May mga salitang bumubulong, mahina, ngunit malinaw. "Alagaan mo ako nang sundin mo ang nais ko." Kinabukasan, halos walang tulog si Rico. Ang mga boses ay tumatakbo pa rin sa kanyang isipan. Sa kabila ng takot, hindi niya magawang alisin ang orasan. Parang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya. Sa wakas, naisip niyang tawagan si Grace, ang kakilala niyang psychic investigator. Pagdating ni Grace sa bahay, agad niyang naramdaman ang bigat ng presensyang bumabalot sa lugar. "Rico, saan mo nakuha ang orasan na ito?" tanong niya habang tinititigan ang antigong bagay. "Sa isang lumang mansyon," sagot ni Rico. "Bakit? Ano ang nararamdaman mo?" Hindi sumagot si Grace. Lumapit siya sa orasan at inilapit ang kanyang kamay dito. Tila nararamdaman ang enerhiya nito. Bigla siyang umatras, hawak ang dibdib at huminga ng malalim. "May sumpa ito," sabi niya. "Hindi ito ordinaryong orasan. Pag-aari ito ng isang kulto na gumamit ng mga ritual upang ikulong ang kanilang mga kaluluwa dito." Nag-init ang pakiramdam ni Rico. "Anong ibig mong sabihin? Ano ang gusto nilang gawin?" "Ang mga boses," sabi ni Grace, "ay sinusubukang kontrolin ka. Kung hindi ka mag-iingat, maaring magtagumpay sila." Biglang nagkaroon ng malakas na dagundong mula sa orasan na tila sumasagot sa sinabi ni Grace. Ang mga ukit nito ay tila gumagalaw na ngayon ng malinaw at ang mga boses ay nagsanib sa isang malakas at nakakatakot na sigaw. Napaatras sa si Rico, nanginginig. "Anong gagawin natin?" tanong niya, halos hindi na makapagsalita sa takot. Tumingin si Grace sa kanya, seryoso ang muka. "Kailangan nating tapusin ito bago ka tuluyang mawala." Sa ilalim ng maitim at nagbabantang langit ng tag-ulan, dumating si Rico sa harap ng lumang mansyon. Ang lugar ay tila iniwan ng panahon. Ang mga bintana ay basag, ang mga pader ay natatakpan ng mga gumagapang na baging, at ang paligid ay tahimik maliban sa patak ng ulan sa bubong. Sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay punong-puno ng pananabik. Narinig niya ang tungkol sa antigong orasaan mula sa isang kakilala at ang ideya ng pagdaragdag nito sa kanyang koleksyon ay sapat na para balewalain ang mga sabi-sabi tungkol sa mansyon. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy na may halong amag. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay may kasamang mahinang tunog ng pag-uga. Sa gitna ng sala, naroon ang orasan. Malaki ito, halos kasing taas niya, at ang ukit sa kahoy ay tila gumagalaw kapag tinitigan ng mabuti. Ang mga kamay nito ay tila kalawangin, ngunit ang kabuuan ng orasan ay parang buhay, may presensyang hindi niya maipaliwanag. Habang inilalabas niya ito sa bahay, napansin niyang tila mas mabigat ito kaysa sa inaasahan, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa isip niya, ito'y isang bihirang piraso ng kasaysayan. Nang maihatid niya ito sa kanyang bahay, agad niyang nilinis ang ibabaw nito. Naramdaman ang magaspang na kahoy na malamig sa kanyang mga daliri. Tumigil siya sandali, nakaramdam ng kakaibang lamig na tila sumisingaw mula sa loob ng orasan. Kinagabihan habang siya'y nagpapahinga sa kanyang opisina, bigla niyang narinig ang isang boses. Mahina ito sa simula, halos parang bulong
na nagmumula sa sulok ng kwarto. Rico, napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Inisip niyang baka likha lang ito ng kanyang pagod na utak. Ngunit nang pagpatuloy ang mga boses, mas malinaw, mas malalim, hindi na niya ito maipagkaila. "Tulungan mo kami," sabi ng boses, ngunit may kasamang bigat na tila nag-uutos. Kinabukasan, tinawagan niya si Grace, isang psychic investigator na kilala niya sa pamamagitan ng isang kaibigan. Hindi siya ang tipo ng tao na naniniwala agad sa mga bagay na hindi maipaliwanag, ngunit ang mga boses ay tila naglalagay ng bigat sa kanyang isipan na hindi niya kayang tiisin mag-isa. Pagdating man ni Grace, agad niyang sinuri ang orasan. "May kakaibang enerhiya dito," sabi niya, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa ukit ng kahoy. "Hindi ito simpleng antigong bagay, Rico. May koneksyon ito sa isang kulto na kilala sa paggamit ng mga bagay upang makontrol ang isipan ng tao." Napalunok si Rico. "Kekekontrolin? Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Pilitan, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Ang sa mga boses na naririnig mo," sagot ni Grace, "ay hindi mula sa mga espiritu. Ito ang natitirang enerhiya ng mga taong ginamit ng kulto. Ang mga boses na iyon ay naglalayong magtanim ng takot. At kapag nagtagumpay sila, mawawalan ka ng kontrol sa sarili mo." Napalunok ulit si Rico. Ang kanyang mga palad ay malamig at pawis na. Sa gabing iyon, habang tahimik ang bahay, nagpatuloy ang mga boses. Ngunit ngayon, mas malakas. "Gawin mo," sabi ng isa, malalim at malamig. "Kunin mo ang kutsilyo." Napatayo si Rico mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay malabo. Ang kanyang isip tila nasa ulap. Ngunit bago siya makalapit sa kusina, naramdaman niya ang kamay ni Grace sa kanyang balikat. "Labanan mo," sabi nito. Ang kanyang boses, puno ng determinasyon. Ang lamig ng bahay ay tila mas tumindi at ang mga boses ay naghalo-halo. Nagiging isang kaguluhang hindi niya maunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang lakas. Mula liisi, ang ulan ay bumubuhos ng walang patid sa labasan ng lumang mansyon. Ang mga bintana nito'y nababalutan ng lumang kurtina na tila humihinga sa bawat ihip ng hangin. Sa madilim na pasilyo, si Rico ay tumigil sa harap ng isang pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang susi. Sa kabila ng kanyang kabapalam, pilit niyang pinigilan ang takot. Isang antigong orasan ang naghihintay sa kanya sa kabilang panig ng pintuan. Isang piraso ng kasaysayan na hindi niya kayang palampasin. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang silid na puno ng alikabok. Ang liwanag ng kanyang dalang flashlight ay tumama sa orasaan na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang orasan ay napakaganda sa unang tingin. Ang kahoy nito ay may mga ukit na tila gumagalaw sa ilalim ng anino. Ang mga kamay ng orasan ay nakatigil, ngunit may kakaibang presensya na tila bumabalot sa paligid nito. Lumapit si Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngunit nang hawakan niya ang malamig na kahoy, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Parang may nanunuot na lamig sa kanyang balat at sa isang iglap, narinig niya ang isang mahinang bulong. "Rico." Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang puso'y bumilis ang tibok. Inisip niyang baka dulot lang ito ng kanyang imahinasyon, pero ang bulong ay muling narinig. Mas malinaw, mas malalim. "Dalhin mo ako sa iyong tahanan." Sa kabila ng kaba, binalot siya ng kuryosidad. Binuhat niya ang orasan at nang ito'y kanyang hawakan ng buo, parang dumilim ang paligid. Ang amoy ng lumang kahoy at amag ay biglang tumingaw, halos nakakasulasok. Pagdating niya sa kanyang bahay, agad niyang inilagay ang orasaan sa sala. Tumitig siya dito, pinagmamasdan ng magagandang ukit na tila may sariling buhay.
Ngunit nang tumalikod siya upang kumuha ng tubig, narinig niya ang tunog ng mga kamay ng orasan na gumagalaw. Tiktak, tiktak. Napahinto si Rico. Ang orasan ay hindi gumagana kanina, ngunit ngayon, ang tunog nito ay parang umaalingaw sa buong bahay. Nang muli niyang lingunin ito, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang batok. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang boses, mas malakas, mas malinaw. Rico, ikaw ang susunod. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog na sa takot. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang boses. Ngunit ang tunog nito ay tila nasa bawat sulok ng silid. Hindi ito maaaring gawa ng kanyang imahinasyon. Kinabukasan, sa gitna ng kanyang kawalang kapayapaan, tumawag siya kay Grace, isang psychic investigator na matagal na niyang kakilala. Pagdating nito sa bahay, agad nitong napansin ang kakaibang enerhiya sa paligid. May masama rito, ani Grace, habang nakatitig sa orasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong pag-aalala. Ang bagay na hindi ito ordinaryo. May mga espiritu na nakakapit dito. Habang ini-inspeksyon ni Grace ang orasan, biglang bumigat ang hangin. Ang liwanag ng silid ay tila nabalot ng anino at ang mga boses ay muling narinig. Alam namin kung sino kayo, sabi ng boses na tila nang gagaling mula sa loob ng orasan. Rico, kailangan nating malaman ang pinagmulan nito, sabi ni Grace. Hindi ito basta antigong bagay. May sumpa ito at ang sumpang ito ay nag-ugat sa isang kulto. Habang sinasabi ito ni Grace, naramdaman ni Rico ang isang biglaang sakit sa kanyang ulo. Ang mga boses ay tila nagiging mas malakas, mas mapilit. Gawin mo na. Sundin mo kami. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang noo. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis ang mga utos na iyon. Ngunit tamihan isang bagay ang malinaw. Ang orasan ay hindi dapat manatili sa kanyang buhay. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ng tag-ulan, bumungad kay Rico ang lumang mansyon na tila itinayo mula sa mga lihim ng nakaraan. Ang bawat pader nito ay natatakpan ng lumot, ang mga bintana ay basag. Ngunit ang kabuuan nito'y parang isang paanyaya o babala. Lumangoy sa putik ang kanyang mga bota habang nilalapitan niya ang pinto. Ang mabigat na ulan ay tila bumubulong ng mga bagay na hindi niya mawari. Sa loob, sinalubong siya ng malamig na hangin na parang may sariling buhay. Ang mansyon ay puno ng alikabok at amoy ng nabubulok na kahoy. Sa gitna ng sala, naroon ang orasan. Malaki ito gawa sa madilim na kahoy na may mga ukit na tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ang pendulum nito ay tila isang nakalawit na pilak na patalim, nangingintab sa kabila ng dilim. May kung anong bigat sa kanyang dibdib habang nilalapitan niya ito, ngunit binaliwala niya iyon. Isa itong bihirang piraso, isang kayamanang hindi niya maaaring palampasin. Pagdating sa kanyang bahay, ang orasan ay agad niyang inilagay sa kanyang opisina. Ang kwarto ay puno ng iba't ibang antigong bagay, mga lumang banga, lumang aklat, mga larawan ng mga taong matagal nang yumao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang orasan ang nagdala ng kakaibang presensya. Habang pinupunasan niya ang alikabok nito, naramdaman niya ang malamig na ibabaw ng kahoy na tila humihinga. Napahinto siya. Sandali siyang tumingin sa paligid, ngunit wala namang kakaiba. Tumikim siya, pilit na itinataboy ang kabang bumalot sa kanya. Kinagabihan habang siya ay nagbabasa sa kanyang opisina, biglang may narinig siyang bulong. Tumigil siya na nakiramdam. Una, inakala niyang guni-guni lamang iyon, ngunit nang ulitin ng boses ang isang salita, mas malinaw at mas malalim, dugo. Napamulagat siya. Tumayo ang balahibo niya sa batok. Ang boses ay tila nagmumula
sa mismong orasan. Lumapit siya rito, nanginginig ang mga kamay, ngunit wala na siyang makitang kakaiba. Ang pendulum nito ay tahimik na gumagalaw, ngunit ang boses ay parang pumupuno sa buong kwarto. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Sa bawat tiktak ng orasan, tila may sumasabay na bulong. Mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit malinaw na nagsasalita ng karahasan. Nang mag-umaga, agad niyang tinawagan si Grace, ang kanyang matagal ng kaibigan at isang psychic investigator. Hindi siya naniniwala noon sa mga kwento ni Grace tungkol sa espiritu at sumpa. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang matatakbuhan. Pagdating na diyan ni Grace, agad niyang naramdaman ang bigat ng presensya sa bahay ni Rico. Hindi ito ordinaryong orasan, sabi niya habang pinagmamasdan ang ukit sa kahoy. Ang mga ukit ay tila mga muka ng mga taong nagdurusa. May sumumpa rito. Hindi ito simpleng bagay lamang. Habang iniinspeksyon ni Grace ang orasan, biglang nagbago bang yung temperatura sa kwarto. Naging mas malamig at ang boses ay muling bumalik. Mas malakas na ngayon. Gawin mo, sabi nito paulit-ulit. Napaatras si Rico, halos mabitawan din ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Ano ang ibig sabihin nito? At tanong niya, nanginginig ang boses. Mayroon itong enerhiya na nagmumula sa isang napakadilim na pinagmulan. Sagot ni Grace, hindi ko pa tiyak. Ngunit kailangan nating malaman kung sino o ano ang nagmamay-ari nito dati. Habang pinag-aaralan nila ang orasan, natuklasan nilang ito'y pag-aari ng isang kulto noong dekada 1930. Ang leader ng kulto ay kilala sa pagsasagawa ng mga ritual na nag-aalay ng dugo upang makipag-usap sa mga espiritu. Ang orasan na iyon ang sentro ng kanilang ritual at ang mga boses ay tila nagmumula sa mga kaluluwang na-trap sa loob nito. Ngunit higit pa roon, napagtanto nila na ang orasan ay may kakayahang kontrolin ang sinumang hindi kayang labanan ng takot. Muling narinig ni Rico ang boses, ngunit ngayon ay mas malinaw at mas nakakasindak. Huwag kang matakot, sabi nito, ngunit ang tono nito'y tila isang utos. Ramdam niya ang bigat sa kanyang mga kamay, parang may pilit siyang pinapahawak ng kutsilyo na wala naman doon. Napaatras siya, nanginginig. Grace, bulong niya, anong gagawin natin? Ngunit bago pa man makasagot si Grace, biglang ang tumigil ang pendulum ng orasan. Ang tunog ng tiktak ay nawala na at ang buong bahay ay nabalot ng katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa mga boses kanina. Sa ilalim ng madilim na langit ng tag-ulan, tumulpot ang hugis ng isang lumang mansyon sa dulo ng kalsadang maputik. Ang mga patak ng ulan ay bumabagsak sa bubong nito, tila tumutugtog ng isang malungkot na melodiya. Nakatayo si Rico sa harap ng malaking pintuan, basang-basa ang kanyang jacket, hawak ang isang susing bakal na may kalawang. Sa kabila ng lamig na bumabalot sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pananabik. Sa loob ng mansyong ito, naghihintay ang isa na namang piraso ng kasaysayan. Isang antigong orasan na sinasabing ginawa pa noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Rico ang amoy ng lumang kahoy at amag. Ang loob ng mansyon ay tila isang nakalimutang mundo, puno ng alikabok at mga anino. Ang ilaw mula sa kanyang flashlight ay sumayad sa mga lumang kasangkapan. Mga upo ang yari sa naran na may mga ukit ng rosas at mga kurtinang tila nagtatago ng mga lihim. Ngunit ang kanyang mata ay agad na nahulog sa isang bagay, ang orasan. Nakatayo ito sa dulo ng sala, mataas at maringal. Ang kahoy nito ay tila nagbabago ng kulay sa ilalim ng liwanag, mula sa maitim na kayumanggi hanggang sa halos itim. Ang mga ukit sa gilid nito ay hindi maipaliwanag, parang mga hugis na gumagalaw kapag tinitigan ng matagal. Sa gitna nito, ang muka ng orasan ay may mga numerong Latin
at ang mga kamay nito ay tila gawa sa purong ginto. Ngunit ang pinakakaiba ay ang tunog. Kahit hindi ito gumagana, tila may mahinang tiktak na nagmumula rito, parang hampas ng lumang puso. Inangat ni Rico ang kanyang kamay upang haplusin ang ibabaw ng orasan. Magaspang ito at malamig, parang balat ng ahas. Napangiti siya, hindi alintana ang kakaibang pakiramdam na sumilay sa kanyang batok. Isa na namang obra ang madadagdag sa kanyang koleksyon. Pagdating sa kanyang bahay, agad niyang inilagay ang orasan sa isang sulok ng kanyang sala. Ang kanyang apartment ay maliit, ngunit puno ng mga antigong bagay, mga lumang libro, banga, at iba't ibang kagamitan na tila may sariling kwento. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya mapakali habang nakaupo siya sa kanyang sofa. Naramdaman niyang para bang hindi siya nag-iisa. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw, napaangat ang kanyang ulo, at doon niya narinig ang boses. Rico, mahina ito, halos isang bulong, ngunit malinaw. Tulungan mo kami. Napatayo siya at tumingin sa paligid, ngunit walang tao. Ang tanging naroon ay ang orasan. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga kamay nito ay gumagalaw kahit hindi niya ito binubuksan. Napalunok siya, pilit na tinatawanan ang sarili. Imahinasyon ko lang ito, bulong niya. Ngunit muli, narinig niya ang boses, ngayon mas malalim at mas malinaw. Rico, may dapat kang gawin. Kinaumagahan, hindi na matiis ni Rico ang takot. Sa gitna ng ulan, tinawagan niya si Grace, ang psychic investigator, na minsan na niyang nakilala sa isang antigong tindahan. Nang dumating si Grace kinagabihan, agad niyang pinagmasdan ng orasan. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang mga labi ay nanigas. Rico, sabi ni Grace habang inilalabas ang kanyang pendulum. Hindi ito isang ordinaryong orasan. Ano ang ibig mong sabihin, Pag? Tanong ni Rico, ngunit may kabanan sa kanyang boses. Ang orasan na ito, sagot ni Grace, ay ginawa ng isang kulto. Ginamit nila ito para makipag-usap sa ibang dimensyon. Ang mga boses na naririnig mo, hindi imahinasyon. At kung hindi natin ito matitigil, baka hindi lang boses ang marinig mo. Biglang bumagsak ang isang malakas na kulog at sa parehong sandali, nagsimulang umikot ang mga kamay ng orasan ng mabilis. Sa gitna ng ingay ng ulan at kulog, narinig nila ang isang sigaw na hindi nila alam kung saan nagmula. Rico, bulong ni Grace, ang kanyang muka ay puno ng takot. Kailangan nating tapusin ito bago pa mahuli ang lahat. Ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa bubungan ng lumang mansyon. Ang bawat patak ay parang mabibigat na yabag ng isang hindi nakikitang nilalang. Ang dilim ng gabi ay tila mas madilim pa sa karaniwan. Parang sinadyang lunurinan ang paligid sa kawalan ng liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rico, isang masugid na kolektor ng antigong bagay, ay nakatayo sa harap ng isang napakalaking orasan na kahoy. Ang orasan ay may ukit ng mga kakaibang simbolo. Mukha ng mga tao na tila umiiyak, mga hayop na hindi mawari ang anyo, at mga linya na parang gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Nang una niyang makita ito sa isang auksyon sa Maynila, hindi niya maipaliwanag ang kanyang pagkahumaling. Parang may bumulong sa kanyang isip na kunin mo ako. Kaya't hindi siya nagdalawang isip na bilhin ito, kahit pa alam niyang masyadong mahal at may kakaibang aura ang bagay na ito. Ngayon, narito na siya, nakatayo sa gitna ng kanyang sala, habang ang orasan ay tila nagmamay-ari na ng buong silid. Habang tinitingnan niya ang mga detalyeng ukit sa kahoy, biglang may narinig siyang boses. Rico, mahina ito, halos parang bulong, ngunit sapat para magpatindig ng balahibo niya. Napalingon siya, ngunit walang ibang tao sa paligid. Ang bahay niya ay tahimik, maliban sa tunog ng ulan sa labas. Imposible,
Bulong niya sa sarili, pilit na kinukumbinsi ang sarili na bunga lamang ito ng kanyang imahinasyon. Ngunit nang muling magsalita ang boses, mas malinaw na ito. Tulungan mo ako, Rico. Ang tono nito ay nagbabago mula sa pagmamakaawa patungo sa isang malamig at matalim na utos. Parang may dalawang magkaibang personalidad sa iisang boses. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang noo. Napaatras siya, ngunit parang hinihigop siya ng presensya ng orasan. Dahil sa takot, agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Grace, isang psychic investigator, na minsan na niyang nakatrabaho sa isang kaso ng lumang salamin na may masamang reputasyon. Grace, kailangan kita dito. Ngayon na, nanginginig niyang sabi. Pagdating ni Grace, agad niyang naramdaman ang bigat ng enerhiya sa bahay. Rico, sabi niya habang tinitingnan ng orasan, ang bagay na ito ay hindi ordinaryo. May kaluluwa itong nakakapit dito. O baka higit pa. Hinawakan niya ang ibabaw ng orasan at napangiwi. May mga puwersang hindi natin dapat ginagalaw, pero mukhang hindi ka na makakawala dito ng ganoong kadali. Habang iniinspeksyon ni Grace ang ukit, napansin niyang ang mga simbolo ay pamilyar. Ito ay mga tanda ng isang kulto na pinaniniwalaang naglaho noong dekada 40. Ginagamit nila ang mga bagay tulad nito para mag-channel ng mga espiritu o masahol pa para kontrolin ang mga tao. Biglang nagkaroon ng tunog ang orasan, isang malalim at matalim na tiktok na tila sinasabayan ng mga bulong. Huwag kang magtiwala sa kanya, Rico, sabi ng boses. Ngunit ngayon ay parang mas marami na ang nagsasalita. Kami ang iyong kaibigan, kami ang iyong katotohanan. Napatigil si Rico. Ang mga boses ay tila tumatago sa kanyang isip, nagbibigay ng mga larawan ng kadiliman, dugo, at mga mukha ng mga hindi kilalang tao na parang nagmamakaawa. Grace, hindi ko na kaya, sabi niya. Halos mawalan na ng lakas. Parang pinapasok nila ang utak ko. Hinawakan ni Grace ang kanyang balikat, ngunit ang kanyang sariling mukha ay puno ng pag-aalala. Rico, kailangan nating tapusin ito ngayon, pero kailangan mong maging matatag. Hindi sila makakakuha ng kontrol kung hindi ka bibigay. Ngunit sa isang iglap, parang naniga si Rico. Ang kanyang mga mata ay dumilim at ang kanyang bibig ay bumigkas ng mga salitang hindi niya alam kung saan nanggaling. Nanserbiam, sabi niya sa isang malamig na boses na hindi niya sariling tunog. Ang mga ilaw sa bahay ay nag-flash at ang orasan ay nagsimulang mag-vibrate ng marahas. Si Grace ay napaatras ngunit hindi siya bumitiw. Rico, labanan mo, sigaw niya. Sa loob ng kanyang isipan, si Rico ay nasa isang madilim na lugar, napapalibutan ng mga anino na kumikilos na parang mga tao. Naririnig niya ang kanilang mga sigaw, ang kanilang mga utos. At sa gitna ng lahat ng ito, ang isang tanong ay paulit-ulit na bumabalik hanggang saan ang kaya mong isakripisyo. Malamig ang hangin nang bumaba si Rico mula sa kanyang lumang jeep na nakaparada dun sa harap ng mansyon. Ang dilim ng gabi ay parang kumot na bumalot sa paligid at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang patay tinding bombilya sa beranda. Pinagmasdan niya ang mansyon, ang mga bintanang tila mata na nakamasid sa kanya, ang pader na nilulumot at ang bubong na tila nabubulok na ng panahon. Sa ilalim ng ulan na tila bumubulong ng mga lihim, dama niya ang bigat ng hangin, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang antigong orasan na narinig niyang naroroon ay isang bihirang piraso na hindi niya kayang palampasin. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at amag. Ang sahig ay umuugong sa bawat hakbang niya, tila nagrereklamo sa bigat ng kanyang sapatos. Sa gitna ng sala naroon ang orasan. Isang napakalaking grandfather clock na may intricate na mga ukit sa kahoy.
Ang mga detalye nito ay hindi pangkaraniwan. May mga hugis na kahawig ng mga mukha na nagbabantay at tila gumagalaw ang mga ito sa gilid ng kanyang paningin. Lumapit siya, nanginginig ang kamay habang hinihipo ang malamig na kahoy. Sa unang dampi pa lang, parang may dumaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Tumigil ang tiktak ng orasan at ang katahimikan ay naging napakabigat. Biglang narinig niya ito, isang boses malalim at malamig na bumubulong sa kanyang pangalan. Rico, napaatras siya, hinahanap ang pinagmulan ng boses, ngunit walang ibang tao sa paligid. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na bunga lang iyon ng kanyang imahinasyon. Kinuha niya ang orasan sa tulong ng isang lumang kariton at dali-daling umalis ng mansyon. Ngunit ang boses ay nagpatuloy sa kanyang isip, tila sumusunod sa kanya. Sa bahay, inilagay niya ang orasan sa kanyang maliit na silid koleksyon. Pinagmasdan niya ito habang iniinom ang isang tasa ng kape upang kalmahin ang sarili. Ngunit habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang kanyang kaba. Ang mga ukit sa orasan ay tila gumagalaw muli sa gilid ng kanyang paningin at ang boses ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang isang bulong. Rico, ilabas mo ang galit. Gawin mo ang nararapat. Nabitawan niya ang tasa, nabasag ito sa sahig. Tumayo siya, nanginginig, at sinubukang lumayo sa orasan. Ngunit kahit saan siya magpunta sa bahay, ang boses ay naroroon, bumubulong, nag-uutos. Sino ka? Sigaw niya. Ngunit walang sagot. Tanging ang boses na nagiging mas malinaw, mas malupit. Kinabukasan, hindi na niya matiis. Tinawagan niya si Grace, ang kaibigan niyang psychic investigator. Kilala si Grace sa kanilang lugar bilang isang eksperto sa mga kakaibang bagay. At bagamat nagdududa si Rico sa ganitong mga bagay noon, ngayon ay wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan. Dumating si Grace na may dalang mga gamit, insenso, isang journal at ilang kristal. Agad niyang sinuri ang orasan at sa paghawak pa lang nito napaatras siya. May masama itong enerhiya, Rico, sabi niya. Ang boses ay puno ng babala. Hindi ito basta antigong bagay. May nakadikit dito. Isang bagay na hindi mo dapat ginising. Habang iniimbestigahan nila, natuklasan ni Grace ang isang lumang dokumento na nakaipit sa likod ng orasan. Isang kulto pala ang dating nagmamay-ari nito at ginamit nila ang orasan bilang daluyan ng kanilang ritual. Ang mga ukit na iyon na akala ni Rico ay likhang sining ay mga simbolo ng kanilang pagsamba. Ang malamig na hangin sa loob ng bahay ay tila lumamig palalo habang pinaliliwanag ni Grace ang nakaraan ng orasan. Ang boses na naririnig mo, sabi niya, ay hindi lamang alaala, isa itong sumpa. At kung hindi natin ito matitigil, maaaring hindi ka na makawala. Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon kung ano ang gagawin, biglang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tiktak ng orasan ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito mas malakas, mas nakakatakot. Ang mga kamay ni Rico ay biglang nanigas at naramdaman niyang tila may pumipilit sa kanya na lumapit sa orasan. Ang boses ay mas malakas na ngayon at tila hindi na siya makawala sa kontrol nito. Rico, gawin mo na. Sa gitna ng malamig na gabi, bumungad ang mansyon sa dulo ng makipot na daan. Ang ulan ay tila musika ng pangamba, bumubuhos ng walang tigil habang si Rico ay nagmaneho papunta sa lugar. Ang ilaw ng kanyang headlights ay sumasalamin sa basang kalsada at ang anino ng mansyon ay tila isang halimaw na nag-aabang. Pagpasok niya sa bakuran, binuksan niya ang wiper ng windshield upang malinaw na makita ang harapan ng bahay. Ang mansyon ay tila hindi na nagalaw sa loob ng maraming dekada. Ang mga bintana nito ay natatakpan ng alikabok at ang kahoy na pinto ay may mga bakas ng pagkabulok. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Rico
ang kilig ng pagkahumaling. Isang bihirang antigong piraso ang naghihintay sa kanya rito. Isang orasan na sinasabing mula pa noong panahon ng mga Kastila. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang boses ay garalgal, tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Narito ang orasan, sabi nito habang binuksan ang malaking kahon na natatakpan ng tilang itim. Sa ilalim ng tela ay lumitaw ang isang napakagandang grandfather clock. Ang ukit sa kahoy ay detalyado, mga mukha ng tao na tila nanonood. Ang kanilang mga mata ay parang sumusunod sa bawat galaw ni Rico. Napakaganda, ulalas ni Rico. Ngunit may kung anong bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung ito ba'y dahil sa kakaibang anyo ng orasan o ang malamig na dampi ng hangin mula sa lumang bahay. Nang maihatid niya ang orasan sa kanyang sala, sinimulan niyang linisin ito. Ang amoy ng lumang kahoy at amag ay pumuno sa hangin, ngunit hindi iyon alintana ni Rico. Sa tingin niya, ang pirasong ito ay magiging sentro ng kanyang koleksyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos, narinig niya ang isang boses. Malalim, mabagal, at tila nagmumula sa mismong orasan. Rico. Napalingon siya, ngunit walang tao. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Imposible, bulong niya sa sarili. Siguro'y guni-guni lang. Ngunit bago pa man siya makabangon mula sa kanyang pagkakaupo, narinig niya ulit ang boses, mas malinaw ngayon. Rico, sundin mo ako. Tumayo siya, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa orasan, ang mga kamay nito ay gumagalaw kahit hindi ito nakasaksak. Ang mga ukit sa kahoy na mukha ay tila gumagalaw rin, tumisigaw ng walang tunog. Tumakbo siya palabas ng bahay, basang-basa sa ulan, habang hinahabol ng takot ang kanyang isipan. Kinabukasan, tinawagan niya si Grace, isang psychic investigator, na matagal na niyang kakilala ngunit hindi kailanman tinawagan para sa personal na dahilan. Nang dumating si Grace, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa bahay. May masama rito, sabi niya habang tinitingnan ng orasan. Habang iniinspeksyon ni Grace ang piraso, sinabi niya kay Rico ang kanyang natuklasan. Ang orasan na ito ay hindi basta antigong bagay. Isa itong pag-aari ng isang kulto noong panahon ng Kastila. Ginamit ito sa kanilang ritual upang magbigay ng utos sa kanilang mga miyembro. Ngunit nang ang kulto ay masupil, isinumpa nila ang orasan upang magdala ng kaguluhan sa sinumang magmamay-ari nito. Ang sa bawat pasalita ni Grace, nararamdaman ni Rico ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang pagkahumaling sa antigong bagay ay tila nagdala ng kapahamakan sa kanya. Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon kung ano ang gagawin, muling nagsalita ang orasan. Mas malakas ngayon at mas maraming boses ang naririnig. Kunin mo ang kutsilyo, tapusin mo na. Ang boses ay tila ano-ano lumulutang sa buong sala. At sa bawat salita, naramdaman ni Rico na parang nawawala ang kontrol niya sa kanyang sarili. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at tumingin kay Grace na tila hindi na siya ang sarili niyang tao. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang malamig na boses ng orasan ay nagpatuloy sa pag-uutos. Sa gitna ng kaguluhan, isang matalim na kidlat ang kumislap sa labas at ang anino sa loob ng bahay ay nagmistulang buhay. Ang orasan ay tila ngumisi at ang mga ukit nito ay gumalaw, nagiging mas makakatotohanan sa bawat segundo.